Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po. Ang huling kabanata ng kwento ni Sebio at ng bertud ng gawi-gawin. Pakinggan natin. Halos magputukan ang mga ugat sa leeg at noo ni Gastor nang sakalin siya ni Mang Sebio. Mahigpit ding nakahawak ang kanyang mga kamay sa kamay ng huli upang alisin ito sa kanyang leeg. Subalit napakahigpit talaga ng kapit nito. Ilang sandali pa, walang ano-ano'y inihagi siya sa hangin at nasa impapawid na. At agad din naman siyang nag-anyong aswang nang mapansing papasugod na rin si Mang Sebio. At habang nasa ere, ay nagbakbakan ang dalawa. Ginamitan ng naghahaba ang dila ni Gastor at sinubukan niyang latiguhin nito si Mang Sebio. Subalit hindi man lamang ito dumampi sa katawan ng huli dahil sa biglaang pagkawala nito at lumipat sa ibang direksyon. Agad din siyang napailag nang mapansin si Mang Sebio na biglang napunta sa likuran. Napadaing na rin si Gastor nang maramdaman ang paghapdian ng likod na natamo mula sa mga sugat matapos makalmot ng naghahaba ang kuko. At mas nadagdagan pa ang kanyang pagtataka nang makita si Mang Sebio na taglay na ang kanyang pagmumuka at maging ang hubog. Sa pagtataka ni Gastor, hindi na niya mabalanse ang sarili kung kaya't tuluyan ang bumagsak sa lupa. Kaagad naman siyang sinundan ni Mang Sebio. Subalit pagkabagsak ay agad ding nakatayo si Gastor at sinalubong si Mang Sebio. Hindi na niya ito inantay pang makaapak sa lupa. Napangiti pa si Gastor nang makita ang pagngiwi ni Mang Sebio at nang tingnan niya ang kanyang kanang braso. Meron na itong sugat. Nasugatan niya si Mang Sebio. Napahalakhak naman si Gastor sa pag-aakalang nakalamang na siya. Subalit ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang masaksiyang naghilom ang sugat sa braso ni Mang Sebio. At sa uli, siya naman ang pinagtawanan nito. Wala ka ring pinagkaiba sa mga ninuno mo. Mahina pa rin kayo. Uwi ka ni Mang Sebio at talagang ginalit si Gastor. Ngunit sa kabilang banda naman, ay lalong nagpupuyo sa galit si Gastor. Naging palaban si Gastor. Ilang sandali lamang ay may hawak na itong baril na hindi malaman saan binunot. At walang tigil na pinaputokan si Mang Sebio. Sinundan pa ng paghabaan ng kanyang dila. At sinugod ng tuluyan si Mang Sebio. Napangisi pa ito nang mapansing natamaan si Mang Sebio. At mas lalo pang lumawak ang kanyang pagngisi nang makitang duguan na si Mang Sebio. Napapalood na si Mang Sebio at tila nahihirapan na sa pagtayo. Bumabaon na rin sa kanyang katawan ang mga balang inihain ni Gastor. Namayani pa sa buong dako ang halakhak ng huli, lalo na nang makitang nahihirapan sa paghinga si Mang Sebio. Kung inaakala mong
Katulad ng mga unang balang mga yan, nagkakamali ka. Taglay niyan ang dugo ng aming angkan. At ang sino mang makakalasap nito ay tuluyang babawian ng buhay. Pagmamalaki pa ni Gastor, sabay pakawala pa lang nakabibinging halakhak. Napakapit si Mang Sebio sa kanyang dibdib at walang ano-anong pinag-aampas ito. Napapaubod na rin siya at tila nasusuka na para bang may kung anong bumabara sa kanyang lalamunan. Naglalabasan na rin ang mga ugat sa kanyang liig at noo, pati na rin sa mga kamay at braso. Ang kanyang mga mata ay may unti-unting namumuong dugo. Tila namamanhid na rin ang kanyang ibabang katawan at hindi na nga maigalaw ang mga binti at paa. Unti-unti na rin nangingitim ang kanyang balat at halos humalik na sa lupa mula sa pagkakabalaktot nito. Gawi-gawin. Akala ko ba malakas ka? Ipinagmamalaki mo pa na ikaw ang tumugis sa mga ninuno ko, hindi ba? Sabihin na nating nagawa mo nga silang mapatay. Pero hindi ako. Hinding-hindi mo ako magagapi. Langit-ngit ni Gastor at ipinulupot ang mahabang dila sa liig ni Mang Sebio. Mas lalong naghirap si Mang Sebio. Itinaas na siya nito sa hangin at mas lalo pang humigpit ang pagkakapulupot ng dila sa kanyang leeg. Nagsimula na ring manlabo ang kanyang paningin at unti-unti nang kumakalas ang lakas sa katawan ni Mang Sebio. Pagkuway binitiwan na rin siya ni Gastor at hinayaang habulin ang kanyang hininga. Pagkatapos ay walang tigil na kinalmot sa muka gamit ang naghahabaan nitong mga kuko. Ilang sandali pa ay tumigil din si Gastor. Nakahandusay na lamang si Mang Sebio at hirap na itong imulat ang kanyang mga mata dahil sa tindi ng tinamong sugat sa muka. Mas lalo namang ginanahan si Gastor sa sitwasyon. Nilapitan niya si Mang Sebio at binalian ng braso. Magkabilang braso ang binali ni Gastor. Kasunod nun ay binalian rin ng mga binti at maging paa. At hindi pa nakontento si Gastor. Inundayan pa ng saksak ang tiyan gamit ang nagtatalimang mga kuko. Tila dun pa lamang nakontento si Gastor at saka dumistansya at ngumingising nasisiyahan habang nakatingin sa nag-aagaw buhay na si Mang Sebio. Nagsisipagtalsikan na kung saan-saan ang mga dugo nito, buhat sa mga sugat sa katawan, at wala na ring senyalis ng paghinga, ni hindi na umaalo ng bandang dibdib ni Mang Sebio. Sabi ko naman sa iyo ikaw ang mamamatay sa ating dalawa. Gawi-gawin. Mapang-asar na sambit ni Gastor at muling kinarga ng bala ang baril at sa kawalang tigil na pinaputokan si Mang Sebio. Sa bawat pagbaon ng bala sa katawan ng huli ay siya namang paghalakhak ni Gaston. Tuwang-tuwa sa sinasapit ng kalaban. At hindi lamang yun, hinugot pa niya ang nakatarak na piko
mula sa pinagsibakan ng kahoy sa gilid at inilabas ang galit gamit ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-unday sa katawan ni Mang Sebio. Buong lakas niya itong ibinabaon at halos magkalasog-lasog na ang katawan ni Mang Sebio. Duguan na rin ang katawan ni Gastor mula sa pagtalsikan ng dugo mula kay Mang Sebio. Naliligo na siya mula sa dugo ng kalaban. Napahilamos pa siya ng muka, sabay habol ng hininga gawa ng paghingal. Inilabas pa niya ang pamunas sa kanyang bulsa at pasimpleng ipinahid ang mantsa ng dugo sa pagmumuka. Pagkatapos ay binalingan ng hindi na gumagalaw na katawan ni Mang Sebio. Napailing-iling pa siya at sabay-sabing, Ubus na ang katapangan mo. Gawi-gawin. Tumatanda ka na. Kung kaya't ang katulad ko ay hindi mo na magagawang talunin pa. Pagkatapos ay dinuraan niya ang katawan ni Mang Sebio. Hinila na rin niya ang katawan at nagsimulang maghukay ng libingan. Pagkatapos ay marahas na ibinagsak sa hukay ang bangkay. Napalhod pa siya sa harapan ng hukay at hindi napigilan ng sarili muling mapahalakhak sa sinapit ng kalaban. Para sa mga ninuno kong pinatay ng gawi-gawi na ito, magsaya kayo dahil sa wakas, napaslang ko na ang siyang tumugis sa angka natin. Wika ni Gastor na nakatingala sa madilim na kalangitan. Tumatawa pa siya habang dahan-dahang tinatakpan ng lupa ang katawan ng kalaban. Subalit bago pa man tuluyang matabunan ng katawan, laking gulat niya nang may mapansing presensya sa likuran. At ganun na lamang ang pagkatigil niya nang mapagtanto ang nagmamay-ari ng presensyang yun. Paano? Paano nangyari to? Nang lingunin ni Gastor ang bangkay sa hukay, mas lalo lamang siyang nagulat nang makita ang sarili. Agad niyang kinapa ang sarili at hindi na nakapagsalita nang hindi na maramdaman ang mismong katawan niya. Doon niya pa lamang napagtanto, katawang lupa niya ang nasa hukay at tila kaluluwa na lamang siya. Ngayon, sino ang natapos sa ating dalawa? Tanong ni Mang Sebio. At walang ano-anong sinakal si Gastor, kahit nakaluluwa na lamang. Kahit nasa ganong kaanyuan si Gastor, kaya pa rin siyang hawakan ni Mang Sebio. Katulad ng mga ninuno mo, sasapitin mo rin ang sinapit nila. Malakas na sigaw ni Mang Sebio at tuluyang winasak ang kaluluwa ni Gastor sa pamamagitan ng paghigop ng lakas ng kaluluwa nito. At ilang sandali lamang, tila parang usok lamang itong naglaho na tinangay ng hangin. Sa tulong ng kapangyarihan ng kambal na sinagawa at giwi, nakuha nilang paghiwalay ng kaluluwa at katawang lupa ni Gastor. At yung inaakala nitong si Mang Sebio ay ang mismong katawan ni Gastor. At katulad sa mga nakaraang sagupaan sa pagitan ng gawi-gawin at ng mga ninuno ni Gastor, sinapit din niya ang sinapit ng mga ito.
sa kaparehong kaparaanan. Sa kabilang banda, agad na kumalat ang balita sa pagkamatay ni Gastor Hilaya sa iba't ibang angkan at lahi ng mga aswang. Si Gastor Hilaya ang kanilang kinikilalang leader ng buong komunidad ng mga aswang na naroroon. At ang pagkamatay nito ay labis nilang ikinatakot, lalo na nang malaman na ang gawi-gawin ang pumaslang dito. Bago pa man sumikat ang araw, nagsipaglisanan na ang mga ito. Bago pa man sumikat ang araw, nagsilisa na ang mga ito at nagtago sa malayo sa takot na matunto ng gawi-gawin at sapitin ng sinapit ni Gastor. At nung gabi ding yun, biglang gumaan ang hangin na bumabalot sa buong lugar sa paglisan ng mga aswang. Samantala, sa mismong kubo kung saan naabutan ng gawi-gawin sina Mang Sebio at ang mga kumpare nito, magkakarap silang nagkatitigan. Abot tenga ang pagngiti ng gawi-gawin. Dahil sa wakas, natapos na rin ang kanilang misyon. Ang tugisin si Gastor Hilaya na siyang namuno sa kasalukuyang henerasyon ng mga aswang. Tunay kang magiting, Sebio. Kahit na hindi kami ordinaryong nilalang, nagawa mo kaming pahiramin ng iyong pagkatao at katawan. Ngayon, hayaan mong gantimpalaan ka namin. Wika ni Gawin. Sa pag-ihip ni Gwiwa sa mga matang hindi nakakakita ni Mang Sebio, unti-unting nanumbalik ang paningin nito. Mula sa panay kadiliman ang nakikita, unti-unting nagkaroon ng liwanag. Unti-unting nagkaroon ng kulay. At dahan-dahan, naging malinaw na at tila nanumbalik na ang kanyang paningin. Ganon din ang kanyang lakas nung siya'y kabataan pa lamang. Mas malakas siya kumpara sa isang matanda. At tila wala siyang nararamdamang pagod. Laking tuwa naman ni Mang Sebio at nayakap ng wala sa oras ang higanting nilalang nakaharap. Maraming salamat! Maraming salamat! Maraming salamat sa inyo! Sambit pa ni Mang Sebio. Sebio, kahit napuksa na natin ang namumuno sa henerasyon ng aswang sa panahong ito, mag-ingat ka pa rin. At huwag magdadalawang isip na tumulong sa kapwa. Dahil hindi rito natatapos ang kanilang kasamaan. Hanggat nabubuhay pa ang ganyang mga nilalang, may mga taong mabibiktima at mabibiktima. Hindi lahat ng kalahi nila ay napuksanan natin. Magpapakalayo muna sila ngayon. Pero darating din ang panahon na muli silang sasalakay. Mahabang wika ni Guigo. Tumangutango lamang si Mang Sebio at tatalikod na sana upang magpaalam nang tawagin siyang muli ni Gawin. At sa isang iglap, may kakaibang lakas siyang naramdaman. Subalit pag-angat niya ng tingin, hindi na niya nakita pa ang gawi-gawin. Tinawag niya ito at sinubukang hanapin. Ngunit wala na itong senyalis na iniwan. Tuluyan na ngang naglaho.
Umuwi na rin si Mang Sebio at laking gulat ng kanyang apo na si Ronnie nang makitang nakakakita na ang kanyang lolo. Walang atubiling niyakap niya ito at hindi na rin nagtanong-tanong pa. Salip ay ipinagtimpla na lamang ng kape. Habang nakaupo si Mang Sebio sa may bintana, nag-aantay sa muling pagsikat ng araw sa kalangitan, bigla na lamang napakunot ang kanyang noo nang may narinig na hiyawan. Ayaw niya na sana itong pansinin pa dahil baka kung ano lamang yun. Ngunit sa paglipas ng bawat segundo, kinutuban na siya at natagpuan na lamang ang sariling sinundan ang hiyawang naririnig. Sa dulo ng kanilang sityo, sa may taniman ng palay, may nag-iisang bahay ron na tinitiran ng 2 pamilya. Naabutan niya ang mga ito na nakikipagpatayan sa 2 aswang na gustong makuha ang 2 sanggol na kambal. Bagong silang pa lamang at ngayon gusto ng biktimahin agad ng mga aswang. Sa galit ni Mang Sebio, nag-uumapaw ang lakas sa kanyang pagkatao at walang sali-salitang sinugod ang mga aswang. Sa isang iglap, nakahandusay na ang mga ito at nagkalasog-lasog na ang katawan ng mga aswang. Katulad ni Mang Sebio, gulat na gulat ang mga pamilya ng biktima. Pero agad ding natauhan si Mang Sebio at nagmamadaling umalis bago pa man makapagsalita ang mga yun. Pero hindi nakaligtas si Mang Sebio dahil pagsapit ng umaga, dinumog na ang kanyang bahay. Halos lahat ng taga-sityo ay nasa kanilang bakuran. Nakakakita na si Mang Sebio at iniligtas niya kami kagabi. Sebio, maraming salamat sa pagpaslang mo sa aswang kagabi. Si Mang Sebio ang nagligtas sa amin mula sa mga aswang. Bayani si Mang Sebio. Halos magkakasabay na isinisigaw ng mga kapitbahay ni Mang Sebio ang kanyang pangalan. Kabilang na ron ang kanyang mga kumpare. Lahat ng taga-sityo ay pinupuri si Mang Sebio. Hindi naman makalabas si Mang Sebio dahil hindi siya sanay sa ganyang atensyon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Tuwang-tuwa naman ang apo ni Mang Sebio dahil sa mga papuri at dahil sa tuwa ng mga taga-sityo. Ang bangkong ginagawa ni Mang Sebio ay pinakyaw ng mga taga-sityo bilang pasasalamat sa pagligtas ni Mang Sebio sa kamuntikan ng biktimahin ng aswang. Sinuswerte yata tayo ngayon, Lo. Nakakakita ka na. Nakatulong ko pa sa kapwa. At may mga bumili rin ng mga bangko natin. Halos 1 taon na nakalagay yan dyan at walang bumibili pero ngayon naubos na. Sambit pa ni Ronnie. Kahit si Mang Sebio ay hindi rin maikubli ang saya. Lihim din siyang nagpasalamat sa gawi-gawin sa lahat ng mga nangyayari. Sa paglipas ng mga araw, tinuring na parang bayani si Mang Sebio sa mata ng mga tao. Tagagawa ng bangko sa umaga. Tagapagtanggol naman laban sa mga aswang paggabi. Walang kahit na sinong aswang ang nakaligtas sa mga kamay ni Mang Sebio. Walang nakatakas. Paulit-ulit ding dumadayo si Mang Sebio sa kubo. Nagbabaka sakaling muling magpakita ang gawi-gawin. Pero kahit anong gawin niya, hindi na lumitaw pa ang gawi-gawin.
At kahit malabo nang muli silang magkaharap-harap, patuloy pa rin nag-aalay si Mang Sebio sa gawi-gawin. At sa sandaling yun, si Mang Sebio na ang kinilalang tagapamaslang ng mga aswang. Kumalat ang balitang ito. At ganun din ang pangalan ni Mang Sebio. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang po kayong batiin ng masaya, masigla, masagana, maganda at manigong bagong taon sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga silent listeners, lahat po ng mga taga-suporta po natin, mga OFW listeners at mga nagpadala po ng mga kwento at mga writers po natin, maraming salamat po. Nais ko lamang po kayong batiin ng masaya, masigla, masagana at manigong bagong taon sa ating lahat. Nais ko lamang din pong batiin ng happy birthday po si Boss D. Fred. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po, boss. At channel po ni Boss D. Fred Mystery Files at yung iHeart, may time po kayo, bisita na po sa channel niya. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria, kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa May Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa, ma'am, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Bulag na Anghel, boss, shoutout po sa iyo, salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po. Kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Feli Raimundo Rivera, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel, shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapid, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Lia Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs na po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Uni Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Uni Cotton TV.
Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Iling Almera, shoutout po. Boss Supremo Ploxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Maliling, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tihano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Rainier Zacati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang pa like button, pati na dito subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.